So, any job description na would require any sales experience, kaya ako mag-apply dun. Kasi meron na ako. Benta mo sa akin yung mayono mo. Ay, di ba? Di ba sa yun? Habang nandito to, may right ako gumamit ito. Pag bineto ko ito, wala na akong right dito. Basing off, sa friends din, apart siya ng adulting talaga. Bihira na lang magkita. Damn, sobrang bihira. Yung sa group natin na twin, sobrang hirap mag-setup. Sabi natin, sige kahit sino na lang. Kasi nga, alanganin yung schedule. Dami natin tapos schedule iintindihin. Oo, mahirap yun na... Hindi, tsaka yung lugar din. Hindi naman tayo magkakalapit lahat eh. Oo. Ba? I know baka ako pero mostly, generally, Cavite na ako eh. Oh. By off ko. And somehow, iba na yan if nag-resign nga ako. Ano na ako talaga? Cavite base. Then, punta ako dito talaga for shoot lang. Dalaw. Then, uwi na ako dun. Kaya parang, ang hirap din parang, before, parang talaga gusto nyo mag-MOA. Gusto nyo mag-SM. Dyan lang. Sige, G, pala ganyan. Kasi nakadorm pa sina Raquel. Sina Pao, dyan lang din, lapit lang. Sina Raquel lang yung alanganin kasi QC boys. Kaya ang hirap makagilap na ngayon na parang isang sked kung lahat and what time. Oh. Pero pag nangyayari, walang mangyayari. Pag ganun yung setup. Parang ano na lang siya. Kung sino lang available, pumunta na lang. Punta kayo sa ganito. Dito kami ngayon. Parang... Hindi naman nangyari kami na ni Mike. Mike, date tayo. Ang chamba nga. Actually, gusto na date tayo. Matagal ko nang gusto makachismis si Mike na hindi ko matimingan na may work ako, iba schedule ko, pasok ko 10 o'clock. Parang pag off ko naman, sa Cavite ako, so bawal ako pumunta. Kasi parang, ang hirap din na parang... Masyadong mahirap. Yung schedule nyo na ginagawa nyo before. I know parang, yung essence ng friendship nandyan pa rin. Pero, yung makikita-kita kayo mahirap on a daily or a monthly basis, sobrang alanganin. Malabo na yung ganun. Yung plano pa nga ng at least more than 1 month, parang plano pa nga lang kung magsasagot pa nga ba yung iba, wala na eh. Ayun nga eh. Kasi kaya ng tips si Mike lahat ang hindi sasagot, kikik ko. Pagod na natin. Hindi pwede. Sorry, ganyan. Pero parang part din talaga siya na you grow apart. Pero, parang you grow apart and then you grow apart. So parang part din siya ng growth. Yung may nakita-kita kami, ikaw naman yung wala dun. I'm sorry. Nandito ako nung unang meetup. Okay na yun. Counted na yun. Yeah. Busy ako sana ko eh. Okay, fine. Medyo lang. Can't deny that. Hindi naman enough reason yun. Pero, ang gusto ko talaga, gusto ko madala sa Zoe, pati si Michelle. Kasi, it's been so long since may na-meet si Michelle na batchmates. Yung huling kita natin sa kanya, yung birthday ni Zoe. Hindi pa kayo lahat. Di pa lahat yun. Di ba? Parang, yung available lang. Yun nga lang na yun. Ayun nga talaga. Kung sino lang available. Kaya ang hirap din na parang gusto ko, andyan kayo lahat. Parang gusto ko, parang andyan kayo. Alam mo yung big part? Ano yun sure. Hindi, tawag dito. Anong edit pa yun? Yung MOA. Oo. Basta yung architecture. Archichucho. Archi ka, di mo. Revoke! Akin na yun na siya mo. Tanggalin yung lisensya ko, punitin nyo na. Hindi, ano yun? Bagin nyo. Yung ba yung World Beck? World Beck. Kakachat lang nila sa GC noon. Kasi kami maalala. Naalala ko World Beck. Birthday nga ni Zoe. Punta. Hindi nagpaalala sa akin na. Hayop kayo. Pero lang yun, at least for me, as long as you remembered, okay na. Parang... Ang birthday ko nga, tuwan-tuwa ako nun eh. Okay na, tatlong inumin. Siyempre. Ano yun? Isang part din yun ng walang, bish. Siyempre. Aso, naalala mo talaga. Yan, ito, papailamin mo pa ako. Siyempre. Sabi ko nga dun sa cover ko birthday niya nung last week. Ang bahal, tas absent siya. Absent ka, inom pa naman ako para mag-celebrate ang birthday mo. Inom na lang ako mamaya sa amin. Wait, lang. Sana mo tayo, inom ako. Sige, bigay ko na sa yung araw ko. Inom ka na para sa akin. Thank you, Kat. Salamat. All is well. All is well. And ayun yung kailangan kong signal para ituloy itong pag-inom ko. Pero kahit naman malaki inom ko. Pero isa rin talaga, parang ang hirap talaga kasi ang hirap din na di makita ng familiar face for me. Parang
sobrang, ano ba to? Parang nakakakalma at some point na makita ko yung mga batchmates ko, high school, college, or minsan elementary, may mga nakita pa akong familiar faces. Parang nakakatawa rin na parang may contact kami at some point, nakakausap mo pa rin. Good, akin natuwa ko, yung GC medyo active kahit mostly work-related. Na parang no ba yung nag-post ng may opening sa kanila? Si Raquel? Raquel ba? Oo. Nag-post si Raquel, naghanap sila ng opening or parang naghanap sila ng junior architect. Applicant. Parang natuwa lang ako na parang, pinadaan niya pa sa atin, no? Yung parang not knowing or knowing na may work kayo or not, parang, uy, baka gusto nyo. Kasi parang naisip niya muna yung GC. Alam ko meron pa yung iba. Pero nakakatawa lang na dumadaan pa dun. Rather than hindi. Alam ko kahit di kayo interested, kahit may work na kayo, baka lang. Wow, warm feeling. Warming. Oh yeah, ang warming na ng pakiramdam na included. Oh yeah, included ka pa rin. Naisip ka pa rin ng ibang tao. Somehow, parang nakakatawa na your memory lives on with them. Kahit sobrang tagal nyo na magkaiwalay, pag nag-meet kayo, parang kahapon lang. Yeah, parang kahapon lang nangyari. Parang ito, ngayon, parang ewan ko ba, kahit kailan kasi pag may kita ka na, parang, nagkita lang tayo kahapon, pre. Parang dumaan na ako din, nakabike lang din ako. Kasi ang daming pinagdaanan so far na imposible na walang makwento. Ano ba yung record natin, yung second episode? Di ka malalakilan yun eh. Di ba ano yun? Parang last week. Ewan, basta ganun yung feeling ko, di ko na maalala. Ay, kahapon lang yun. Siguro kahapon lang yun. Ewan ko lang kasi parang lahat naman ng kaibigan ko parang ganun yung naging pakiramdam na every time na talaga may time apart, pag nag-come together talaga na parang kahapon ko lang nakita, parang kahapon lang kita nakausap, parang nothing change between the times na hindi tayo magkasama. Ikaw pa rin ikaw, ako pa rin ako, and we bond and we share stories kung ano nangyari the time na apart, parang ganun. Siguro kaya rin maboka, machismis din ako sa mga ibang tao kasi parang ewan ko, parang naging factor ko na siya na imposible ako hindi ko mausap ng tao pag namimiss ko kasi parang there's so much to tell but so little time to tell them, parang ganun. Limited lang yung time natin na mag-keep. Kaya dami natin kwento, hindi natin nakwento lahat ng posible pa natin nakwento. Yung little time natin kanina, ilan na nakwento ko nun eh. Gagi, parang ano na yun pa ako pwede makwento sana tayo, hindi pwede ikwento dito sa podcast. Actually, mga kinukwento mga sa podcast, parang, bagong kwento to. Iba pa yung sa kanina. Parang bagong experience siya sa nangyari sa kanina, illegal na. Iba yun, NDA. Non-disclosure yun eh. Non-disclosure act yun eh. Iba ba naman yun? May mga kwento naman na legal. Ito yung mga legal na topic. Sa Patreon yung hindi. Para sa Patreon. Bago. Yung mga boss mo talaga, mama. Check lang sa baba. Bawal, illegal pala. Stonks. Kung gusto niyo malaman yung mga illegal. Yung mga illegal na topic nandun yun. Hindi ko. Wala ba? Wala. Save pala. Ayun lang siguro. Regarding sa adulting part, sa friends, money, trabaho. Fatherhood din. Yan. Hardcore. Pero mahirap. Yun na talaga. Huwag ka pumasok pag hindi ka prepared. Watch it. Alam ko kasi hindi ako prepared ngayon. Parang yung tawag, obvious na kaya din sabihin, pag di ka prepared, huwag ka pumasok. Kasi, ako din, ang hirap, di rin ako prepared. Parang, hirap din na parang, you started out na, walang tinapos, undergrad, okay naman undergrad, may experience ka some sort sa college, pero, hindi kasi siya yung pinaka, sought out, pag mag-work ka. Usually tingin sa'yo, may diploma ka ba? Para mag-start ka? Yung sa tanong rin sana, what you'd like to apply ng walang degree. Hirap. Sobrang daming opportunities. Kasi may degree kami, hirap pa rin eh. May hirap. Yung starting Experience. Wala tayong OGT. Nag-atake ng university. Nako, alam ko,
di ako graduate, pero grabe yun. Natawa ako parang, wait. Na-realize mo, di ba? Hindi. Like ko siya na-realize kasi may, sino ba to? Sino bang, sino ba to? May mga friends ako nag-OJT, sina Kiel, sina Ivan, sina Sam, etc. Graduate sila. Pero before pa, nagkukano sila na, nag-OJT ako sa ganito, ganyan. Parang, paano ka mag-OJT if may school ka? Saan? Sa school? Kami. Pag-graduate, wala. Tapon agad. Wala. Ay, para na naman nalaman. Hagi sa nursery road. Imposible. Sabi ko, parang, wala pa talaga yung OJT sa tooth? Ay, wala pa talaga OJT sa tooth? Ayun nga, parang nagulat lang din ako. Kasi parang, alam ko din naman archi-oriented yung work ko. Pero experience is really required talaga sa lahat. Diploma, plus points na siya. Kasi pag may diploma ka talaga, mabango tingnan. Yeah, parang may pinagtapos to. May inaral to. May discipline to. Kasi nakatapos siya ng course. So, wala kang course na tinapos, undergrad, no experience, mag-work ka, hindi ka tanggapin. Sobrang hirap kasi double whammy ako doon. I cannot imagine how it was. Wala kasi unbearable siya na parang selected lang yung pwede mong puntahan. Selected yung pwedeng puntahan, selected din yung posibleng tumanggap. Kasi ilan na nag-consider ng ganun. Madami talaga. Sobrang dami. Kasi, may mga hindi. May mga hindi. May mga high name na department. Grabe mag-require. Ayun nga. So lang, iba talaga pag may papel ka. Iba rin pag may experience ka bago ka itapon sa work mo. Katotohanan ng mundo. Na gagawin mo siya for 20 plus years. Are you ready? Ayun nga. Parang gagawin mo siya for a long period of time, yet they would require you so much kasi dahil dun. Bawal lang naman sila kumuha ng tao na kesyo ganito, kesyo ganyan lang. Kailangan mo at least 20 years old with 40 years of experience. Ba naman yun, pre? Parang naisikay ka naman na nun kung gano'n yung hinahanap sa'yo. Pero usually naman talaga, starting sa call center career ko, pinalad naman sa work ko, no experience needed as long as you're willing to learn. Okay yun. Okay, sige, good. Super random pa nga niya kasi ang kwento ko sa work ko is nag-apply ako call center sa MOA. So, pagpasok ko dun, di talaga ako mag-apply. Mag-follow up lang sana ako na application ko na pinasa ko sa virtual assistant niya sa Facebook. Akala ko kasi parang walang mangyayari dun. Akala ko kasi walang ganap. So, okay, punta ako MOA. On the spot ba siya finalo up? On the spot ko finalo up na parang, ma'am, nagpasa po ako sa application yun ng itong position. Ng form ko for this job. Sabi niya, ganun ba? Sige, ipa-follow up ko po ngayon. Okay, sige. Tapos, okay, umupo ako saglit. Then, little did I know, all in na pala yun. What do you mean by all in? All in na siya kasi once na finalo through nila yung application ko, rekta interview na ako. Pucha. Sabi ako parang sabi sa akin na on the spot. Okay po sir, follow up po namin yung application mo. Napasa mo lang po dun lahat. So yes po, napasa po lahat. Na-fill up ko po yung mga requirements. Okay, sige sir. Available po ba yung phone nyo para tawagan? Like, bakit po? Kasi isa lang ka po na po namin kayo for interview. Like, for what? For what interview po? Background check? Sa hindi po. For sa trabaho na po mismo. Sabi ko, pretty quick. Parang, sabi ko sana, sa phone ko nun eh. Sa phone ko nun. Sabi ko na, pasensya po. Yung phone ko po kasi na may SIM card ko, hindi ko dala. Ang dala ko po ng phone ngayon is for internet purposes lang. Yung man ako connect ko sa ganyan. Walang SIM.
pag, siyempre sila, parang baffled na, ay, wala kang phone, wala kang kontakan, so, akala ko tapos na eh. Akala ko parang, shoot, wasted opportunity na. Hindi, may company phone sila dun, yung the dial. So, kinausap niya, yung mag-i-interview sa akin, and sinabi na, open ba siya for interview ngayon? Hindi. Ang sinabi niya sa usap niya, andito po yung interviewin niyo. O siya. Sabi niya, ganyan, hawak niya yung phone na ganyan. Parang, sir, interviewin po kayo ni, kalimutan ko na yung pangalan. So, answer na po kayo in English, and if ever mag-ibang language mo po kayo, okay lang, kahit Taglish po. Basta as long as you answer the questions of the HR. So, basa sa akin yung phone, parang, hi, good afternoon. Can you blah, blah, blah. So, parang, ayun, ko nga po dun. Nag-follow up lang ako. Okay, sige, follow up, game. Yes, name is Jan. Ito yung piname ko. Ito yung tinapos ko. Ito yung hangganan ko for schoolworks. Dito ako pinalaki. Ganitong taon na ako. Ito yung interest ko. Okay, what do you think of the word integrity? Yeah, kailangan mo lang maging open. You need to do your work properly without any ulterior motives regarding sa background. Kasi di ko alam kung tama pagkasabi ko ng integrity. Kasi alam ko mali yun. Ito yung meaning ng integrity. Kasi edit mo na lang dyan. Tapos, sabi, okay, ganyan. Tapos, baba. Sabi ko, no way na ayun yung sinabi ko. So, parang, tanggap ba ako or hindi? Sinabi sa akin, sir, thank you po. Okay po, upo naman po kayo saglit. Then, balikan ko po kayo, okay? Sige. Wala akong baon nun, pre. Wala akong tubig. Wala akong pera. Ang usapan, follow up lang. Follow up lang. Ang dala ko lang nun is parang 30 pamasahe, papunta pa uwi. Kasi ang alam ko, in and out, yung application ko po pa-follow up. Okay, sige, thank you po. Salamat. Ayos na, bye-bye. Uwi na ako. Tapos kakain tulog. Tapos, pagkaupo ko, talawag ulit ako. Parang sabi, sir, thank you po for waiting. So, bali ganito po. Si HR po, after interview nyo, good naman kayo for magandang opportunity nyo for the job and for the work. So, maaari po ba, sir, if makatay nyo po saglit para i-open po kayo for final interview? Like, uy. Final interview agad? On the spot? No way! Parang wala ka rin choice. Yan naman yung opportunity. No way! Ang sabihin ko, hindi po. Sorry, uwi po muna ako. Hindi, pre. Ayun na yun. Oo, hindi. Nasa harap mo na eh. Legit, pre. Kabado ko itlog ako nun. Kasi, pre, wala akong experience. Sumagot lang ako sa unang interview. Tapos kuha na ako for final. Sobrang kinakabahan ako nun, pre. Kasi, eto na yun eh. Magkakatrabaho ako or hindi. Nasa harap mo na eh. Sobrang, pre, nginig ako slight. Takot talaga ako, pre, kasi di ko alam gagawin ko. So, before the final interview, pre, may timing test. Meron kami dun na parang, nakalimutan yung tawag, pero may nagpe-play sa computer nila. May headset kami. And sabi na lang na may audio dito na mangyari, may pictures and may situation. I-explain sa'yo, and kausapin mo sila as you see fit within 30 seconds. Ano yung interaction na gagawin mo dapat? Ano yung response mo? Grabe. For 1 minute, mag-iisip ka agad. 1 minute 30 and then 30 seconds. So, technically, habang nagsasalita ka, mag-iisip ka para sa next mo na hindi mo pa sure kung ano. So, parang may sitwasyon na parang may gusto mo bilhin ng light bulb sa'yo. Like, how would you sell this light bulb? May parang sa Wolf of Wall Street na ganyan na, can you sell me this pen? Parang, ano ba ginagawa mo? What do you do? How will you use it? If ever that will be the case, this is your use and this is how you do it. I would suggest the lamp Mark III. It gives you the best quality of lighting, 3 multi-modes, and you can have it automatically activated and shut off depending on your timer. So if ever you work at night and somehow sleep often without you noticing, it's a good lamp for you. Saves you electricity and all. Boom! 30 seconds. Next. Speaker, camera. Ang hirap kasi mag-iisip ka agad. Kasi explain sa yung situation for gantong minutes, then explain mo. Kung paano ka sumagot doon. Oo, ang hirap. Diyos ko. Which is the job. Ang ganyan yung trabaho. Bigyan ka ng call. Yung on the spot na trabaho. Oo, kasi
ayun yung trabaho ko talaga. May bibigyan ka ng call, at yung sitwasyon, how will you do it? Okay. Bigyan ka ulit ng ibang sitwasyon, at yung customer mo, galit, anong gagawin mo? So, paiba-iba siya. Typing test, tapos, like, com shop boys, well-trained, may experience ako dyan. And then, yung final interview na. So, final interview, a live person, so mahirap. Kasi, halos wala ka ng oras mag-isip kasi on the spot mo siyang Nasa ka na. Nasa harap mo na. Wala kang kain. Iba pa yun, pre. Sobrang, nagpunta ako dyan kasi check ko schedule nila. So, after lunch siguro pumunta na ako. Okay. Pinaka-uwi ako 8. Putya. Uwi ako 8. Pagka-uwi sa bahay, pre. Sabi ni mama ko, ano ginawa mo? Ay ko, ma, nag-final interview na ata ako, ma. Sa trabaho. Kasi hindi mo rin sure. Parang bigla eh. Oo, bigla parang, seryoso, parang dinaanan ko yun. Di ko pa alam yung get-up ko nun. Kasi alam ko lang, bara-bara ko lang. Kasi alam ko sa saglit lang ako yun. Hindi nga rin isip ko, ano yung suot? Feel ko. Ano suot nito nung time na yun? Feel ko alam kong naka t-shirt pants. As in, t-shirt na may print na A1 lang. Hindi ko na alam, basta black. Then, yung camouflage na Uniqlo na pants. Then, feeling ko, no exaggeration, nachinelas ang ata ako. Ata, di ko sure. Pero, feeling ko baka nasa sapatos din ako. So, game na, final interview, nakatawa pa nun kasi may mga kasama ko. Siyempre, for the talkative person I am, tanong ko sa kanila, parang, boss, anong in-applyan nyo? Team leader. Wow. Ay ko, anong experience nyo, boss? Gantong years sa ganto, nag-TL ako for gantong years sa ganyan, agent ako for gantong year, tapos, ito yung mark up salary na in-expect ko. Okay, sure, sige. Sabi ko ulit, ikaw boss, anong applyan mo? Ako, applying ako for TL din. Paano yung experience mo? Bali ako, kasi 8 years na ako sa ganito, 2 years na ako sa ganito, tapos nag 1 month akong operation manager sa ganyan. Kaya, pero TL lang yung gusto niya. Parang ganyan, sabi ko. Yun. Okay, yun, tapos, so medyo, sa mga kasama ko, parang, sinala kami. So, dito ka. The usual tanong, anong pinanggalingan mo before? Kasi iba-iba interview, iba-iba yung panels. Tanong lang kung ano pinanggalingan mo, saan nag-work, saan trabaho. Ako po, no work, no experience. Currently, first ko to, if ever mapasok ako. What's holding you down na ba't nag-work ka dito? Di ko matapan yung course ko, di ko na gustuhan na. Parang di ko na siya gustong balikan if ever. Parang di ko na ipupush through. Follow-up lang sa akin, paano pag gusto yung push through? Paano pag gumanda na yung course mo? Parang nagustuhan mo na. Sabi ko, syempre, onting, syempre, hindi wala. Onting laro na ng magic. Sabi ko na lang I don't think na balikan ko siya if ever. Kasi most likely, di ko siya na-enjoy. So, parang, in 5 years or so, baka dito pa ako. Pero parang, ayun yung pampabango. Pampabango lang para, kasi ang gusto nila is, mag-isay ka sa company. Kasi, why would I hire you? If alam ko alis ka in 2 months. If alam ko mag-awal ka. May chance na umalis ka pa. Oo. Seryoso. Feeling ko, yun yung inaantay nilang kakagat kang. Ito na yun. Ito na yung natin, the boy na for this job na would stay for so long. Kasi may isa doon na applicant. Na-chismis ko lang na nagka-struggle sa family before kaya umalis sa previous na trabaho. Di siya tanggap. Kasi kahit mataas yung experience niya, super tagal niya na nag-work for call centers. Palipat-lipat siya ng company, pero solid 5 years siya if ever. Di siya natanggap kasi ang sinabi sa kanya, ang reason daw niya kung bakit siya nag-out sa previous work niya is because sinabihan siya ng mother niya na umalis. Okay. So, ginawa niya and sinabi niya yun.
So, parang tinanong siya ulit ng panelist namin na parang, what if? What if sabihin ulit ng nanay niya? Siyempre, ang sagot ng babae, parang malaki naman na po ako. Why would I parang follow them anymore? Oh. Pero siyempre, sa isip-isip. Nasa isip pa rin na may chance pa at tatong sumunod sa parents niya. What are the odd chances na hindi? Kasi nangyari na nangyari na before. Why not do it again sa work na to? Since sa sweldo ka, experience ka dito sa amin, and then, so... Tapos pag sinabi ng parents mo, umalis ka, alis ka na agad. Bye-bye. So, hindi ka na. So, yung mga nakasabi ko, sadly enough, di ko na nakita ulit. Akala ko magiging kabatch ko sila. So, hintay ako saglit. Akala ko naman kasi parang I did poorly sa interview. Kahit na alam ko parang feeling ko best ko yung nabigay ko. Parang, ang hirap pa rin isipin na wala man ako experience wala man ako kasing napatunayan pa currently, paano ko kunin dito? Ang dami dito ilang taon, no? Tapos parang baka atin yung mga kunin nila, ba't pa ako na saglit lang? Doon nagkalaya mo nga naman, hayop, message sa akin, work ka na po dito. Dude! Nag-follow up lang ako, so nag-work na ako. Kaya I think my company so much kasi alam ko namimili sila. Alam ko nakapagbigay ng opportunity. Ang laking opportunity na nabigay sa akin. Actually, for now, kasi usually 2 years naman talaga hinihinging experience sa mga ibang company. Background sa parang ako. Greener pastures, as usual. Imposible namang hindi. You need to grow and you need to seek growth talaga. Kasi if stagnant ka, if nagstay ka lang firmly sa'yo, sure ka ba na gusto maglagay ng root dito lang? Why not grow? Why not explore? Explore. Pwede kami maging puno sa ibang lugar Pinaka best position yun. And syempre, if ever you would falter, automatic yun. It's not a job for you. Hindi para sa'yo. Kaya umalis ako dalawang beses. Ako yung living. Doubtful. Best at ako yung living example nun. Hindi naman kasi. If ever talaga na hindi for you yung work, hindi talaga for you. Hindi gumawa ako. Umalis ako. Ba't naman hindi? Kasi ba't hindi? Parang niloloko mo sarili mo na stay ka sa work na to. Ito yung sweldo mo. Hindi mo gusto. And you do it for so many years. Sayang. Hindi ko nakikita tatagal ako sa ganun. Ayun din. Tingin ko na lang is kung may enjoy ko yung work, tatagal ako. Yung sa yung sa weird part ng kwento mo, di ba? Yung sa pag-apply mo. Sa akin, para sa Revit yung na-play ko. And dyan sa Makati, yung work ko ngayon, tsaka kina Jazzis. Sa UP. Layo? Pero yun yan, nagsabi ako sa kanila, ayoko pala, di ko pala kakayanin, masyadong malayo, ganyan. Wala sa yung work, gusto ko na mag-work. So, buhay ka sa kanila. Hindi na, Pero nag-interview muna ako sa Makati. So, second interview, pumunta ulit ako na Jazzis. Okay. May nag-text. Ito yung, tatagapin ka namin, ito yung offer namin sa'yo. Nakita ko. Medyo nasunod yung ako. Demand. Nandun ako kayo na Jazzis. For exam. Teko, tuloy ko ba ito? Tumuloy pa rin naman ako. Grabe. Nag-exam pa rin naman. Kala ko yung lasan mo Siguro isip mo nun, ayaw ko. Tuloy ko ba ito? Dito na ako. UP na ako. Ayaw. Pero kasi feeling ko naman, if it's for you, it's for you talaga. Na alam ko na you did your best sa iba, nag-apply ka sa iba, pero if ever nagusto mo talaga yung trabaho mo. I mean, for me naman kasi, isa lang na in-applyan ko. Except yung mga iba, may mga iba talaga na super strict. Alam ko, nagtatanggap sila ng walang experience, pero yung phone calls ko before sa interviewer nila, parang lang ako nun, ilang beses, tigil na yung phone ko. Medyo strict sila sa English talaga na dapat walang ng or any pauses talaga. Pag pause ka, tigil, huwag ka magsalita ng iba, tuloy mo. Ayun yung mas maganda nga daw talaga pag pause lang gagawin mo. Kasi rather than maglagay ka ng other words para tumagal lang. Kaya tuloy-tuloy mo talaga, huwag kang mag-stop magsalita. If ever pause mo lang, huwag ka na magsalita ng iba, then ituloy mo.
Kasi parang any hints ng Tagalog. Yari agad. Medyo yan. Bawal mo gawin yun sa US customers natin. So, isa yun, parang good thing na naayos. Parang gusto ko talaga work na to, pre. Okay naman. It pays well, pays good, and malapit lang ako. And nakakapag-sustento ako na Mitch and Zoe nun. And currently for now, di ko maisip na nagtatagal ako dun for ilang taon. 2 years na nandun. 2 years din yun. Sa trabaho na di ko makakalain magtatagal ako. Actually, medyo mas sales sila. May nahabol silang metrics. So somehow, medyo may job description na parang, uy, hindi naman part to, hindi naman kasama to sa job description, pero ginagawa ko. Parang nakakatuwa lang din na, pero yeah, it kasama siya. Di mo lang alam, pero kasama siya. Magagamit mo rin naman siya. Oo. Yung mga ganyan, wala akong problema kung nahatak-hatak ka sa ibang part. Kasi useful siya. it's your assets na rin. Forte mo siya. Edge Kasi mo siya. naging makakasama siya sa value mo. Kasi may iba naman kasi dito na hiring siya. May time kasi na iba na nagagalit kasi nga ito lang yung dapat yung ginagawa. Pero may iba kang ginagawa. Lang, Hindi na part ng trabaho. Pero ako hindi ako nagreklamo tumanggap ng ganun para lang, syempre, mag-grow din. Dumami yung sandata ko na pwedeng gamitin. Sa iba, Kasi yun I know, parang hurdle siya sa iba na parang, di ko man gagawin to, hindi naman siya part ng trabaho ko Pero may ibang part din for me na I know na nakaka-leave this sa'yo na kasi ginagawa mo yung mga hindi mo dapat. Pero, okay lang. At some point, magagamit ko din naman siya. Kasi, yung sa una kong work, nagpo-photoshop ako. Parang edge mo na siya. I mean, it's your daily na. Once na nasanay ka na. And it's a good experience din na zero ka mag-start. Kasi, you would know how to accumulate points to know nasan ka na ngayon. Kasi wala ka talaga, man. Wala kang sinimulan, wala kang pinanggalingan talaga. Nagsimula ka sa wala, then look at you now, ilang years from now, months from now, and meron ka na. May experience ka na, may edge ka na, may forte ka na to focus on that you can use somewhere else. Kaya yung experience na yun na wala talagang edge sa simula, it's a good opportunity to learn more. Kasi as long as umiinom ka ng umiinom, logical to hindi to, metaphorical to metaphor to Josh, metaphor to please. Yung tagilan ko. Metaphor to, as long as na-fill yung cup, ayun lang Ng alak. As long as na-fill yung cup mo, the more na natututo ka. And the more na experience na accumulate mo, na pwede mong talagang gawin. Mas tumadagdag value mo. Kasi, yun naman din yun para malaro mo kung makikita mo hanggang saan yung value mo based sa skills mo kasi paano ba? Kaya dahil nga dun tumataas yung confidence ko sa pag-demand. Kasi ikaw, ano ba ang first forte mo? Wala kang Revit, wala kang Photoshop? First forte ko is pag-aayos ng bill of quantity. Kasi yun yung mostly na ginagawa ko. Yung kung magkano yung mga pricing. Tapos magkano yung pinaka-total. Yun yung pinaka-nagamit ko and throughout nung second work tsaka third work, pinalaro sa akin yung mga ganun. Ngayon, may mga taong, may times na may nangingis ng tulong sa akin ng ganun. Si Mike, humingi ng tulong sa akin. So, kaya mo ibigay, diba? So, may edge ka na dun. So, kasi ngayon, kahit pa paano, may idea pa rin ako. Kasi pinanggalingan mo kasi yun yung 40 ko nun. Damn, diba? So, hindi talaga sayang yung mga opportunities na natututo ka. I know nakaka-bad trip kasi parang binibigay sa'yo. Bigla, di mo alam, nakasama pala sa job description. Hindi pala ako. Bayad pala ako doon. Bayad pala to. Ayun na yun. So, ayun lang. Parang 2 cents ko lang dito is, kahit without experience, imposibleng hindi ka makagain. Kasi sobrang daming opportunities to give you more. Kasi may times din na sa failures din naman, may matututunan ka. Kasi tulad nung sa isang work na in-applyan, sobrang palpak ko dun. Masyado ako rin totoo. Hindi ako okay. So ano ba? Di naman demanding yung company na yun? Di naman. Same nga lang yung demand ng work ko ngayon okay. Sige. At least ano ko sa gusto mo. Mag-magic na ako.
Ganun din pala sa ulan, di ba? Sige, hindi na mag-magic. Di ako nakapag-magic ng una. Magic ko na rin next. Di ba? Parang ganun din naman kasi siya. Kasi, nag-gauge mo na kung ano yung worth mo ngayon. Na, kasi madami ka na nagagawa. Madami ka nang natutunan din. So, from a customer service representative lang ako, na usual CSR agents sa call center, somehow may sales edge na rin ako. So, any job description na would require any sales experience, kaya ako mag-apply dun. Kasi meron na ako. Benta mo sa akin yung mayono mo. Ay, di ba? Di ba sa akin? Habang nandito to, may right ako gumamit ito. Pag binenta ko ito, wala na ako right dito. Yun lang pala. Di ba? Sa buong podcast, ito nga lang yung ownership. Dito lang siya. Ito yung owner. May upuan ko nga, di pa akin to eh. Wala pa ako nalalabay. Pati nga to, yun lang yung sa akin. Parang... Kasi surprise ako, di ba, Asti? Bibigyan niya ako ng... Ano yun? Secret lab. Hindi ko maka-afford sarili ko ng gano'n eh. Ikaw pa kaya, bigyan ko. Surprise niya ako. Kailang birthday ko? Yun. Umiyak si Takal dahil. Ay, kailan doon ito? Nagregalo ako sa'yo. Regaluhan mo ako. That's a man. May susunod sa akin sa birthday mo na yan. Pero ako na lang ba? Ako ang bahala doon. Mamaya pag nagkarega ako sa'yo, ayoko na to. Huwag ka talaga sa akin. Friends mo na talaga kita agad. Nagbibigay na ako ng hints kung anong gusto ko. Ano pag ikaw ang bibigay? Kung anong gusto mo. Kung gusto kong bibigay para sa'yo. Pero pag ikaw ang bibigay. Matatanggap ko. Yung gusto ko rin. Napakahayop. Kalayo mo to. Pero Kaya nagsabi na ako kay Ray kay LD. Gusto ko. Bibigay niya sa akin yung uod ni Toji. Ay, hindi. Ayos naman yun. Yung stuff toy. Oo. Yung stuff toy. Sabi ko, kahit ano mangyari birthday ko, ako yung bahala dito Damn, Barney! Ito na ako gusto ko Sa akin to, kabilin sa akin yan Demanding bitch. I never ask for beer, pero thanks. Salamat talaga sa alak na yun. Hayop ka. It's sayo ba sa akin, kinala ko pa ako nun na, gano'n yun, 90, hindi, 75. Ayun kasi mag-alam ko na magkano yun. Di ba hindi, may surprise talaga ako sa'yo kasi dapat lang. Ganito. Wala pa lang ako surprise sa'yo. Wala na pala. Dapat lang ako na to Wala ako na to Parang kasi God complex. Well, hindi, may it's a good thing na ganun. Imposibleng lahat ng tao walang God complex, man. Ako rin naman ganito. Yeah, kuha ko ng work. I'm the best. Ako na to kuha ko to Nautusan sa interview Ata, hindi ko Tapos ka naman okay lang yan. Ano yan? Sige ako. Endo ka naman O hindi. Diba? Wala endo Wala na endo. Pero yun nga. Parang, dahil ko nakuha. Kaya it's a good thing na zero out ako from the start. Kasi from where I am now, feeling ko ang dami kong natutunan. Ang dami kong nakuha from dun. Pero, 2 years din yun from a father's perspective, kapos, sobra. Sobrang kapos. Kasi, struggle yan Ako nga, kahit dikit ata tayo. No. I don't. Basta ganun. So, sa'yo. Sa akin, livable. Hindi pa pag nagkaroon ka talaga anak mo. Para sa akin, hindi, wala pa ako So, ako livable. Yan. At least, there's a stage na makapag-ipon ka. Kasi, kailangan talaga more than 6 times yung sweldo mo ngayon para masasabi mong kaya mong makaraos. At saka parang same case din sa ipon and same case din sa preparing for the baby. Kasi ang dami mong daming intindihin. Actually, to be honest, before pa lumabas, yung tests, yung exams. So, yun. Ang dami nun. And mostly actually nakakaya sa part kasi syempre hindi pa ako provider nun, wala talaga akong mabigay. So, parang family namin or family niya mostly nag-carry and sa amin din pero paunti-unti lang. Medyo lugmok talaga kami nung pandemic, kaya kong sabihin. Pero
the best or any way possible na makatulong kami, nabigay naman. Pero ngayon ang bumabawi. Ngayon ako nag-comeback sa kanila kasi alam ko yung kulang ko talaga before. Alam kong onti talaga nabibigay ko. It's hard na isipin na ganun. Pero may regrets talaga ako na hindi ko nabigay full yung potential sa start. Kaya slowly bumabawi ako ngayon na at least nakapagbigay ako sa rent sa amin. Kasi nag-live in na kami together. Nilipat kami sa Cavite. So, kung ano yung ginagastos namin dun, nagbibigay ako, minsan ako sa rent, ako sa pagkain. Salitan lang. Salitan lang. Actually, nakakatawa nga kasi yung maturing part talaga is yung... Doon pumasok. Oo, doon pumasok na how would you handle yung utilities nyo, yung gastos nyo per day, per meal. Yan. And at the same time na binubuhay nyo yung baby nyo. Currently, for now, nakakatuwa kasi ang lusog namin tatlo. Yun lang. So, technically, nabubusog kami, nakakain kami ng maayos. 3 times a day. So, parang currently, bearable siya. Livable at some point. Pero we need to strive for more. Kasi the more na tumatanda ka, the more na dumadami yung gusto mong ma-attain. Yung mga needs, taga-adjust din based on age. Kasi before, ang gusto ko lang naman dati, DS, Switch, PS, and all. Simple-minded wants, not needs. Needs. Okay, fine. So, parang ano yun, parang the usual lang. Magbabago siya sa, simpleng mga ganito lang. Mga regular things lang that you would need, you would want. You would want. So, nakukuha mo siya. Pero, at the point na mag-adulting ka, it goes at some point na hindi na gaano attainable with the price point or budget na meron ka. So, at adulting phase, ang gugustuhin mo bahay for yourself. Bahay, transportation, future-proofing yourself, so insurance, di lang sa'yo, kundi sa buong family mo. So, ang dami mo talagang pupuntahang hoops para masabing it's secured living. Para lang masabi mo na, it's livable, na hindi ka nagsasurvive, na nag-live ka talaga. So, yung sweldo ko ngayon, kaya kong sabihin na bearable lang, papuntang attainable, papuntang parang dito, living na talaga. Livable na. Kasi ngayon parang ang hirap na pagkasweldo ko, since 2 cut-off ako, yung first cut-off, it's either pagkain namin, utilities, and expenses. Yung next sahod is for ipon, insurance, and etc. So parang ang hirap. Budgeted na agad sa mga Budgeted talaga lahat. So, kailangan mo either mataas sa sweldo and better management. Kasi the more na kaya mong i-manage yung sarili mo, the more na mas mapapadali siya. Kasi the more na budget mo yung small amounts pa lang, paano pag malaking amounts na? Mas mapapadali na rin and convenient. Kasi it's more on somehow gambling na rin ngayon. Gacha na yung adulting talaga. It's a gacha feel. Ko gacha yan eh. Kasi tinan mo pa aircon ka for buong taon. May time na 7,000, sunod naman 10K. Attack. Ang hirap nga. 5-star. 5-star na mo pa 5-star kuryente. Ang same quality lang ng ginagamit. Diyos ko. Pero ayun nga, ang hirap kasi nun na, damn, ito yung babayaran ko sa kuryente. Ito po, seryoso, ito na yun. So, kailangan talaga, madiskarte ka talaga mag-ipon, madiskarte kang mag-spend. So, yung mga Starbucks namin, parang somehow weeks planned yun. Na parang, planado na nga lang eh. Ito yung, tara, dito tayo. So, sa time na to, dapat meron tayong adjusted na budget. Para ma-attain natin yan. Ang hirap doon, nag-try kami mga gano'n. Pero naman kung hindi mo i-enjoy yung mga pinagpapaguran mo. Oo, ang hirap. Tinay ko yun eh. Splurge ka. Splurge ka. Grabe trade ka. And then, basically, mas i-enjoy ko yung work ko na paghihirap. Kasi nalalabas mo na masaya ka after sweldo eh. Pero syempre, after... Rather than
sumusweldo ka, di ka naman masaya. Oh, dude, pangit nun. Alam ko masaya yung work mo, sumasweldo ka, pero hindi mo ini-spread Hindi ko sarili mo. ni-enjoy. Man, Mahirap. sayang, hard work mo yan eh. Mm. Ilang araw ng works mo Kaya yan. may times 30 talaga days. na ginagamit mo Diba? yun for yourself, Ben. Oh, dude, kaya yun yung ano natin, yung... Coping mechanism. Yan yung ano, deserve ko to. Deserve ko to. Deserve. And, Kaya mo, deserve natin to. hindi na matanggal yan, pre. Ang sakit. Kaya, Deserve natin to. ayun din, parang feeling ko na, pads tuloy ng ano. Pants ko. Feeling ko, diba? Sa intro ka natin, nakita yung chance ko. Alam mo talagang ano eh. By this time, naka-out na ang intro. Check that out. Pag hindi pa napapanood. Ayoko, sige, check nyo na lang. Siyempre, pupunta sila sa page natin ng andun na yun. Like, saglit lang yun. It's 1 minute. Take some time. Yun. Na yun. Next episode. Episode 4. Joshi. Ako si Basti. Next episode, abakan nyo. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.